Ang video natin ngayon ay tungkol sa ilang kababayan natin na nagtatanong tungkol sa requirements sa pag-apply dito sa South Korea, lalong-lalo na yung mga late registered ang birth certificate. Ako na yung magpapatunay sa inyo na pwede ang late registered ang birth certificate dito sa South Korea kung kayo ay mag-apply dito. Pero ito ay dito lang sa South Korea mga kabayan, itong requirements na sasabihin ko. Hindi ito katulad sa Japan or Taiwan na hahanapan kayo ng Form 137 or birth certificate ng magulang. Inuulit ko, itong sasabihin ko ng mga requirements ay tungkol lang ito sa pag-apply dito sa South Korea. At ako mga kabayan, ako na yung katunayan. 33 years akong late registered. 33 years old na ako nang nakuhanan ako ng tunay na birth certificate. Paano bang nangyari? Ano bang nangyari? Bakit ako ay 33 years old nang nagkaroon ng birth certificate? Hindi ko na sasabihin mga kabayan kasi lalo lang hahaba itong video ko ngayon. At ito yung tanong ng isa nating kababayan. Ang sabi niya, 19 years na po akong nakuhanan ng birth certificate, meaning late registered po ako. Di ba sila naghahanap ng baptismal, Form 137 at certified copy ng affidavit po? Ito ang masasabi ko nga kabayan, hindi na sila naghahanap ng ganyan. Tapos ito ba yung isang sabi niya, kabayan paki-include na lang din po if kailangan pa ba nila ng baptismal record, Form 137 o kung need ko ba palitan ang place of birth ko. Kung kayo ay mag-a-apply dito sa South Korea, ang pinaka-importante muna, birth certificate at passport, saka valid ID. Yun lang muna ang kailangan ninyo kung mag-a-apply kayo dito sa South Korea. Tungkol naman sa requirements sa pagkuha ng passport ay maaari kayong manood dito sa YouTube kung ano yung mga latest requirements sa pagkuha ng passport. Kasi ako nung mga kabayan, ang natatandaan ko nung kasi late registered ang birth certificate ko, hindi ko lang matandaan nun kung hiningan ako ng baptismal. Pero ang natatandaan ko noon, birth certificate, saka 2 valid ID. Yung hiningi sa akin ng DFA, nung first time kong kumuha ng passport. Hindi ko matandaan mga kabayan kung hiningan ako noon ng baptismal. Pero manood na lang kayo dito sa YouTube kung ano yung latest na requirement sa pagkuha ng passport. At ito na, ito mga kabayan, ang hinihingi, yung requirements na hinihingi ng DMW kapag kayo ay palis na papunta dito sa South Korea. Iisa-isahin natin ito mga kabayan, para maliwanag sa inyo at para malaman natin kung ano ba lang talaga yung kailangan na requirements ng DMW kung kayo ay mag-apply dito sa South Korea. Ito ay pagpaalis na mga kabayan. Inuulit ko, kung kayo ay mag-a-apply pa lang dito sa South Korea, kung kayo ay mag-aaral pa lang ng Korean language, pinaka-importante lang muna ay valid ID, birth certificate, saka passport. Saka na yung ibang requirements kapag paalis na o kapag palipad na kayo dito sa South Korea, yung nag-aasikaso na kayo ng working visa. Ito, unahin natin. Nakalagay dito, valid passport. Yan. Pangalawa, valid NBI clearance, 3 months valid from the date of issuance. Yan. Pangatlo, 1 set of e-registration profile. Ito, madali lang kuhanin to mga kabayan. Basta, madali lang kuhanin to kapag kayo ay paalis na. Pang-apat, 1 set of KLCT training certificate for regular worker sa mga baguhan na mag-apply dito sa South Korea. Pang-lima, 1 set of training fee receipt, 500 pesos for regular workers only. Madali ito mga kabayan kasi pag nag-training na kasi DMW, pag malapit na kayong malis, may bayad yun na 500. Pang-anim, 1 set of PIOS certificate. Online din ito kinukuha mga kabayan. Madali lang kuhanin yan. Huwag nyo nang problemahin muna yan sa ngayon kasi madali lang naman kuhanin ito kapag kayo ay palis na. Pang-pito, 1 set of employment contract. Ito yung contract na nanggaling sa amo ninyo. Yun. Huwag niyong problemahin yan. Muna ngayon, 1 set of arrival report stamp on your passport for signature only lang to.
Para lang 'to sa mga magse-second entry dito sa South Korea, hindi ito 'yun sa mga first timer na aalis papunta dito sa South Korea. Pang-siyam, 1 set of chest X-ray, madali lang 'to mga kabayan, kapag paalis na kayo, Korean Embassy Designated Clinic, chest X-ray kasama 'yun sa medical. Pang-sampu, valid pre-employment medical examination, 'yun sa mga medical clinic, magpapa-medical kayo. Valid PSA issue 1, birth certificate, 'yan. Birth certificate lang mga kabayan ang nakalagay dito. Wala ditong hinihingi na birth certificate ng magulang kapag kayo ay late register or affidavit or baptismal, walang ganon. Basta birth certificate lang. Kahit kayo ay late register, walang iba. Birth certificate lang. Pang-12, Certificate of Tuberculosis, COTB screening. Yan, bali pangalawang ano to, yung kasi pag nagpa-medical kayo, kailangan pa rin ng COTB na katunayan na wala kayong nakakahawang sakit. Importante, kung kayo ay mag-apply dito sa South Korea, mahigpit sila tungkol dyan. Tungkol sa nakakahawang sakit, TB, hepatitis, tuberculosis, at inuulit ko, bago kayo mag-apply dito sa South Korea, kailangan ay hindi kayo colorblind. At paano ba malalaman na hindi kayo colorblind? I-search nyo lang dito sa YouTube ang Ishihara test. Panoorin ninyo para malaman ninyo kung kayo ay colorblind o hindi. Tapos pang-tatlo, visa application, ito na. Madali lang yan. DMW na makuha, online yan. Magpipill up kayo. Tapos visa payment, siyempre, pag magpa-process na kayo ng visa, working visa, ay kailangan nyo magbayad. Mura lang yan mga kabayan, 3,000 pesos. Yan mga kabayan, ang lahat ng requirements na hinihingi ng DMW kapag kayo ay palis na. Inulit ko, wala dyan yung birth certificate ng magulang, wala dyan yung baptismal, wala dyan yung kung anumang affidavit na wala. Basta kung ano yung nakalagay dyan na requirements na kailangan ng DMW, yan lang yung kukunin ninyo. Tapos doon naman sa mga walang middle name, mga kumbaga letra lang yung middle name nila, tungkol dyan mga kabayan ay wala akong masyadong alam dyan. Inulit ko, para sa akin kasi, isinare ko lang sa inyo yung kalaman ko, yung na-experience ko, at tungkol dun sa mga walang middle name, ang pagkakaalam ko, parang meron akong narinig no na kapag kayo ay walang middle name, ay kailangan nyo lang humingi ng certificate sa munisipyo kung saan kayo pinanganak na katunayan na kayo ay legitimate na anak ng inyong mga magulang. Hindi ako dito mga kabayan, pero narinig ko lang yon. Mas maganda ring malaman ninyo para magkaroon din kayo ng idea. Tanong pa, paano kung mag-iba yung address ng valid ID doon sa passport at birth certificate? Walang problema yun mga kabayan kasi alam niyo naman tayo ay palipat-lipat talaga ng tirahan at ang nakalagay naman talaga sa ating passport at saka sa birth certificate ay kung saan tayo pinanganak. Yun yung address na nakalagay doon. Tapos halimbawa, katulad ko, taga Bicol ako, pinanganak ako sa Bicol, siyempre nakalagay address sa passport saka birth certificate ko sa Bicol. Ngayon, nung nakapagtrabaho ko sa Cavite, siyempre ang nakalagay sa mga valid ID ko ay sa Cavite. Di ba? Walang problema yun mga kabayan. Huwag niyong problemahan yan. At katulad naman pagdating naman sa mga requirements, halimbawa, siyempre, kung saan kayo nakatira sa kasalukuyan, halimbawa nagpa-medical kayo, ngayon, siyempre, halimbawa nakatira kayo sa Cavite, katulad ng akin, siyempre, yun yung ilalagay ko na address sa medical certificate ko o kaya ay sa NBI clearance. Ganun lang yun. Pero pagdating sa address, walang problema yung mga kabayan. Hindi sila mahigpit tungkol dyan. Kailangan lang sa lahat ng requirements ay kapareho ng nakalagay yung pangalan ninyo pangalan. Kailangan yung pangalan niyo ay pare-pareho sa lahat ng requirement. At saka yung siyempre yung tawag dito, birth date. Pero pagdating sa address ay hindi sila mahigpit yan mga kabayan.
Katulad ng sa akin, dun sa passport ko, sa birth certificate ay sa Bicol naka-address. Tapos yung mga requirements ko ay nakalagay na address ay sa Cavite. Kasi sa Cavite ako nung nakatira. Pero yung ano ko, yung birth date ko, pangalan ko, pareho lahat yan mga kabayan. Inuulit ko, kung ano yung nakalagay na requirement dyan, na kailangan ng DMW, yan lang yung poproblemahin ninyo. Huwag nyo nang problemahin yung mga affidavit na yan, yung mga baptismal na yan lang. Hindi ito katulad ng pag-apply sa Japan at Taiwan. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo at pwede nyo ring itong i-share para maraming makapanood at maraming makaalam tungkol sa totoong requirements sa pag-apply dito sa South Korea.